lang malaman ng mga nakikinig sa atin na yung batas na yon, yung VAUSI, covers all relationship, no? Mag-asawa kayo o hindi na kayo mag-asawa, dati kayo mag-asawa, mag-boyfriend kayo, and even illicit affairs. Protektado yung mga babae sa ilalim ng batas na na VAUSI o Violence Against Women and Children. And the law specifically applies dito nga sa nagaganap na na usapin sa pagitan ni Maris at saka ni Anthony Jennings saka ni Jem ba ni Jem Villanueva. Very much applicable, very much applicable. Ma'am, can you expound on that? Can you expound on that? How is it applicable? Yes. Oo. Applicable kasi dito kasi at least ang basehan ko lang yung mga lumabas na balita. Of course, yes, ma'am. Lalabas kasi di ba, nasa isang relasyon si Anthony, karelasyon niya si Jam. Yes, ma'am. Dati man o hindi sila o ngayon magkarelasyon pa rin sila, pero dun sa statement ni Maris, lalabas na hindi niya alam na may karelasyon pa si Anthony, kaya siya napasok sa ganoon. Yun, kaagad yung nangyari kay Maris na kung saan yung mga private messages niya ay lumabas. That is defamatory, na nasisira talaga siya. At siya mismo nagsabi na talagang nasira ang pagkatao niya. So that is defamatory. Tapos, na-publish yun. Actually, while the VAUSI is applicable, there are other laws that applicable. Halimbawa, applicable din ang cyber libel. Yes, ma'am. Remember, these are written messages that were made publish. At defamatory, nakakasira. Yun. Kaya applicable din yung batas na yon. Depende yon kung ano yung gustong isampang kaso. Pero sino yung dito? Sino yung victim? Sino yung perpetrator? Diba? Sa aspect ni Anthony, medyo talaga magiging perpetrator siya kasi meron siyang parang lumalabas na niloko na dalawang babae. I mean, pag tinignan mo yung mga statements ng babae, so pwede mong sampahan ng kaso si Anthony Jennings for psychological violence. No? Yun. Bagamat si Maris can also file a case against si Jam. Against Anthony and against Jam. Kasi yung mga messages niya kay Anthony yun and Jam actually published it. No? Of course, walang consent si Maris doon. Pero alam mo, let's be frank about this. Yun namang, pag tinignan mo yung mga messages, that these are natural, intimate messages between couple. Diba parang pag tinignan mo, between a couple, walang masama dun Diba? Ano na yun, intimate, they are very endearing, mga ganoon. Walang masama doon sa Ang masama talaga, ang nagpasama dito ay lumalabas parang nandun sila sa isang illicit affair. Kaya magiging parang masama. At ang masama, talagang lumabas, na-publish, o di may nasirang tao. At kaya ang nasira talaga dito ay si Maris Racal. Siyempre, nasaktan si Jam, pero kahit naman nasaktan ka, kung nasaktan ka, you have all the remedies against sana kay Anthony. Pero pag nasaktan ka, that is not, of course, a license for one to commit another crime or to hurt other people. O yun. Kaya pag yung ganun siyang ganung lalabas, kaya agad ako tinignan ko, kahit pag-gaano ka-intimate yun, that's just natural. I mean, all loving couple, ay may mga ganong intimate text messages at hindi ko siya nakikitaan ng masama. Naging masama lang siya dahil lalabas, illicit yung affair at nasira siya dahil no matter how intimate the text is, kapag pinablish mo without your consent, di ba, nagiging masama siya kasi you bare your soul, di ba? Yes, ma'am. Kapag nasa isang relationship ka, pag mahal mo, you say everything, you bare your soul. Kaya parang sabihin, I pity Maris na napunta siya sa ganung sitwasyon when she dared bare her soul to her man na pagkatapos
na-publish ang lahat ng yon. Ma'am, if I may, ma'am. Hindi niya gusto ma-publish yun. Ma'am, if I may, ma'am, tell me if I'm getting this right. Parang this is turning out to be a multi-layered legal issue. You're looking at several possible violations of several laws involving violators from several sides. Example, tell me lang if I'm getting this right. For example, maaring nag-violate ng VAUSI yung lalaki versus yung dalawang babae because he was in relationships with both of them. Maaring ganun. Yes. Yeah, that's emotional exactly. Emotional violence? Is that correct? Or? Psychological violence. Psychological violence. On the other hand po, meron ka possible violation ng Cybercrime and Data Privacy Act because na-publish yung private messages without the consent of the other party. Yes. And that's also yung cyber libel. Cyber libel. Siya sa ganoon. Yes. Actually, and attorney, matetesting dyan itong mga batas na to eh. Kasi I read that VAUSI, no? You better read that law kasi medyo matindi ang mga penalties dyan sa mga lalaki. And ako nagtataka ako, nung lumabas siya, nagtataka ako kung paano nakalusot dun sa mga lalaki sa Congress natin eh, na pumayag sila. Hindi talaga, ang tindi-tindi ng penalty eh. Kung i-apply, yon ang tanong dyan. Kasi marami kaming nakukuhang ganyang report, attorney, na actually, binubugbog na yung physical violence, not just psychological, na medyo mahirap-hirap i-define yung psychological, no? Pero yung domestic violence talaga, binubugbog yung misis, binubugbog yung partner na babae, and the children, pumupunta sila sa barangay, hindi daw sila tinutulungan. Although the law also states na dapat frontline na assistance yung barangay, ang sinasabi ng mga babae, nagrereklamo sila, hindi daw sila tinutulungan kasi ang sabi daw sa kanila, that's a family affair, wala kaming pakialam dyan. Napaka-minibal naman. Yun ang sinasabi. So anong masasabi niyo daw, attorney, is that pretty common also sa experience ninyo? Marami pang ganoon, pero marami na rin talaga tayong cases filed before the court. Ako nga, kung ako ang tatanungin, if I were to choose kung anong kaso, I will still choose the VAUSI Kasi bakit? Pag ito ay nakarating sa korte, hindi talaga ito nasisettle. Talagang yung judges talagang mahigpit. Kasi this is one of the many cases that cannot be compromised. Hindi talaga pwede ang settlement dito sa kaso na ito. Siguro yun din ang rason kung bakit sa barangay level, pag ini-implement ito, medyo yung mga barangay, hindi ganun kahigpit. Kasi talaga, pag nakarating na ito sa korte, mahigpit talaga ang mga judges dyan. Kasi ako, I have handled so many cases involving VAUSI at mahigpit talaga ang mga judges. Nai-implement naman nila fully kasi attorney, ang titindi ng mga penalty eh. Yung mga lalaki, they will lose everything. The house, the car, including the dog, ha? Na hindi sila makasilip dun sa bintana, dun sa kapag nagreklamo yung partner nila. Kasi ang batas kasi sa barangay level pa lang, pag nagkabugbugan na, dapat talaga, regardless kung sino ang may-ari ng bahay, kahit malalaki ang may-ari ng bahay, pero pag may domestic violence, agad-agad yung barangay, pwede nilang bitbitin yung lalaki at ilabas doon at ilayo. Diba? For 15 days, hindi siya pwede umuwi talaga sa bahay. At yun yung pagkakataon ng babae na pumunta naman sa korte. At yung barangay protection order na yon, pwede yun ma-extend to 30 days at pwede rin yun maging permanent na. Kaya tama ka doon kasi ang lahat ng protection ay binibigay din talaga sa babae. Kaya tama ka, kung may sasakyan, mas malamang mapunta ito sa babae. Yung bahay kung saan sila nakatira, mas doon mananatili yung babae. Ayan mga lalaki, narinig nyo yan. Kaya malaki problema niyang Kasi dalawang babae na pwede mag-claim ng psychological violence medyo Alam mo, ang maganda rin naman talaga dito sa may batas talaga na ito ay na-shorten ito ang maraming processes. For example, yung support dati, pupunta ka pa sa court para humingi lang ng legal support. Ngayon,
you just file VAUSI and that is economic abuse. You can ask immediately for a support and the judge will immediately ang dali nilang resolve yung issue ng economic violence pag kailangan ng support. Kaya maganda talaga itong batas na ito para sa mga kababaihan na nagsasuffer ng physical violence, sexual violence, psychological violence. Ma'am, let me zoom in dun sa psychological violence. How exactly do you define that? Just so it's clear to everybody kasi, di ba, yung physical violence, malinaw yun eh. Yung nambubugbog ka o nangaharas ka. Pero what about psychological violence? Tama. Yung psychological violence, anything that causes anxiety, sleepless nights, no, na-demoralize yung babae, papasok yon sa psychological violence. Pag yung psyche na talaga ng babae naaapektuhan, halimbawa, madali mo yung makita eh. Halimbawa, yung mga babae na nagsasabi, for example, sasabihin ng babae na, kaya lang naman ako nabugbog kasi nagkamali ako kasi hindi ko nainit yung ulan. Sinisipa sarili. Nasaktan ako. Oo. When a woman already justifies the violence committed by the husband, ibig sabihin may psychological violence na yon. May battered wife syndrome na siya. Tapos I think the other misconception by a lot of people, a lot of, especially the males, is VAUSI only involves daw the married couple or naka-live-in. No. Pero apparently hindi. I was reading dating and can you expound on that, please? Yung mag-boyfriend lang, nag-live-in, kahit na naghiwalay na kayo, pwede pa. Yung ganoon, hiwalay na kayo, dati kayo mag-asawa o mag-asawa kayo, it practically covers all relationship, all intimate relationship, regardless if it's illicit or not. Ma'am, yung doon sa illicit, I have to read up on that eh. What kind of protection is available for people who are involved in an illicit relationship? Unmarried relationship na lang kung gusto mo. Sabagay, yun pala yun. Sorry. Sige. Kasi kapag nasa illicit affair, ibig sabihin married yung isa. Diba? Kasi minsan may mga yung nag-live-in, hindi lang sila kasal, pero wala naman legal impediment, pwede man sila magpakasal. Hindi lang talaga sila nagpapakasal. Yeah. Pero ibig sabihin, illicit yung affair nila. Pero pag sinabing illicit, yung isa ay married. Yeah. Ano yung protection? Kasi, halimbawa, yung lalaki, hindi nagbibigay ng support. Kahit ba illicit yung affair at nagkaanak, entitled sa support yung mga anak. Diba? O kaya, halimbawa, katulad yung hindi naman alam ng babae na may asawa siya. Diba? Sabihin, kahit na illicit yung affair, pero hindi alam ng babae, niloko rin siya. Sabihin, entitled siya. O di siya rin ay na-violate din siya. Attorney, hindi ba mahirap patunayan yung psychological violence? Kasi medyo discretionary yata. Baka sabihin, yun yung sasabihin ng mga lalaki. Naman malay ko na may problema siya. Hindi ba? Merong mga ganyang argument na medyo discretionary yung description niyan. Pwede naman mag-undergo ng psychological evaluation. Of course, yung recent Supreme Court now says that psychological violence, or psychological incapacity rather, is no longer a medical term, rather it's a legal term. Kaya hindi na kailangan yung mga psychological report. But then, of course, if you really want to prove na may psychological violence, talagang maganda rin talaga ako. I always ask them, my clients, na mag-undergo din talaga ng psychological evaluation. For me, to immediately, kaya kong sabihin na siya, may psychological violence sa kanya, na nag-suffer siya ng psychological violence. Ma'am, I was going to the website ng Philippine Commission on Women. Apparently, one of the questions that is consistently raised is, paano kung yung lalaki naman ang may reklamo? Is it applicable? Although, VAUSI nga naman, di ba? The VAUSI is not applicable sa lalaki because the VAUSI talaga is intended to protect the women, but women that and children.
That does not, yes, women and children, but that does not mean men have no recourse or legal remedies. Meron namang revised penal code. Yes, no? For men to use that kung sakaling sa tingin nila sila yung nababiolate. Kung sa tingin nila sila yung nagulpe or ano man, they can use the revised penal code. Physical injury yun, attorney, no? Physical injury. Meron naman mga ganun kasi kayo, yung mga lalaki kasi covered talaga nun eh. Pero kung psychological violence on men, meron din ba silang habol? Parang wala yata yung sa revised penal code. Meron ba yun? Unjust vexation, pwede. Yes, oo. Unjust vexation. Unjust vexation. Kung pinaglalaba ako araw-araw. Yun, ganun. They can ask for damages. They can ask for damages. Oo. Meron kayo, ito lang to, additional protection to, di ba, sa atin for women. Etong VAUSI is actually additional protection for women. Oo, kasi naman, kahit pasabihin mo, Ed, na may mga lalaki na sabihin, under the saya o nabubugbog sila, pero very isolated cases yung mga ganon. Yung general pa rin is that it is always the women who are being violated in intimate relationship. I think naman everybody agrees with that na there's a disadvantage. Ang tanong ko lang, attorney, dumadami na ba yung mga nagfa-file ng complaint for VAUSI? Kasi ako may mga kilala ko na mga women who are educated with financially independent, nahihiya sila na mag-file ng complaint. They are fully aware of the law, pero yun ang problema, may mga nahihiya na babae, may stigma ba na aamin sila na binubugbog ako ng partner ko or my husband? Do you encounter that problem? Yes, meron akong na-interview na ganyan. And it took a while, no? Parang it took na a year bago siya nag-decide talaga na magsampa ng kaso. But there are now so many cases pending before regular courts involving VAUSI cases. I'm handling several cases of VAUSI. Ano ba sila entitled? Yung complainant, are they entitled to privacy just in case maka-attract ng media attention? Covered din ba sila? Kasi yung mga bata hindi pwedeng pangalanan eh. Yung mga ganyang victim, can the media report their names o covered sila ng privacy law? Kapag kasi pag naisampa na sa kaso, pag nasampa na sa court, kasi pag wala pa, sabihin, nire-report naman din, Pero kapag nasampa na sa korte, medyo mahirap na, i-report. Pero kasi, kung halimbawa ako yung nagsampa, pwede naman ako magsalita. Kasi ako yung ako yung victim, ako yung kaya pwede naman, kaya depende yun sa complainant. The complainant can request. The complainant. Sabihin, pwede siya, kung in-interview siya, pwede siyang magsalita. Okay. Yes. Okay. Ma'am, let me just circle back a bit to the controversy that's raging right now. In this particular case, parang I don't know, parang yung lalaki ang pinaka I don't want to prejudge I don't know if I should go into the question Pero parang lalaki parang may pinakamaraming liability sa nangyaring ito Yes, I believe so. Kasi lalabas kasi naman yung mga messages ni Maris I sent to Anthony Jennings. O ibig sabihin paanong napunta yung phone niya, paano sa partner. Iba ang nag-publish, pinakita ba niya or what, 'di ba? Yung mga yung ganoon kasi ito supposed to be a very private, intimate messages between them. Tapos syempre, yun nga yung kung if we are to parang believe Maris doon sa sinabi niya, she herself was parang niloko, di ba? She was violated dahil maraming beses siyang nagtanong, ang sinasabi sa kanya ay wala na sila. So lalabas ay niloko siya. Pero syempre everyone naman din knows na
merong parang relationship kay Jam. Kung kailan natapos yun, syempre sila lang nakakaalam talaga nun, di ba? Kaya sabihin yung reckoning point doon kung kailan talaga nagkaroon ng illicit affair. Pero lalabas talaga si Anthony ang perpetrator dito. Sabihin, siya talaga yung parang punot dulo nung kaso. Si Jam naman, siyempre iintindihin ko siya dahil siya yung parang original na karelasyon, pero agreed party. Kahit ano pa yung nangyari, iisipin mo kaagad kasi makakasira ka ng ibang tao, makakasira ka ng babae. Kaya mali rin talaga na para ilabas na yon. Kasi bakit? Ang may kasalanan sa kanya ay si Anthony. Dahil si Anthony naman yung karelasyon niya. Si Anthony naman yung nangako sa kanya na siya lang yung mamahalin. Diba? Ibig sabihin, si Anthony may kasalanan sa kanya. Si Maris wala namang kasalanan sa kanya. Hindi naman nangako si Maris wala namang pangako si Maris sa kanya. And in fact, si Maris, ang sabi nga niya, ang alam niya, wala na sila. Okay. Attorney, paalala lang sa mga nanonood, ano yung mga penalties dyan? One for the violation of the Privacy Act, saka the other, yung psychological violence. Oo, Yung range lang ng penalties. Oo, iba-iba no, pero sa cyber libel na hanggang 8 years. hanggang tagal yan, 6 months and 1 day to 8 years. Oo. Tapos siyempre ang mga damages diyan depende siyempre kung gaano yung image na nasira. Pero imprisonment and fine, imprisonment and damages, yan yung pwedeng maging mga penalties diyan. Sa psychological violence po, mag-ano yung mga penalties? Range lang? Oo, ganun din. That also ranges from 6 years. 6 to 12 years din. Oo. Kaya medyo, ang cyber libel nga hanggang 8 years. Medyo na rin kasi, pag sa revised penal code ka, mas mababa. Pero, tinaas yung penalty, yung imprisonment sa cyber libel. Bakit? Mas mabilis ang kalat. Mas mabilis ang defamation sa'yo kapag internet. Di ba? One click talagang parang nasa buong mundo na yata yung pangalan mo. That's the reason why sa cyber crime, itinaas ang penalty or number of imprisonment doon sa perpetrator. Kaya ganyan kabilis kumalat siya, Ned. Oo, sa revised penal code kasi natin, pag na-publish or, di ba, kung sa dyaryo man o sa mga magazine, di ba, baka kung dito lang sa Pilipinas yan, baka ganun. Pero ngayon sa internet, ay nasa buong mundo ka na kaagad ang pangalan mo, di ba? Viral ka na kaagad, trending ka na kaagad. So, yung extent ng damage, mas malaki. Kaya din talagang tinaas ang number of years of imprisonment sa cyber libel. Okay. Ma'am, maraming salamat, Attorney Virginia Suarez,